Wednesday. Sa tuwing ang puso ay nangangamba, nawawala ng pag-asa, sa'yo ay maghihintay. Jesus, pangako mo, di ako iiwan, di ako pababayaan. Sa tuwing bagyo, may masisilungan ako. Wala nang iba, wala kang katulad. Biyaya mo'y sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon, sa ikaw ang tugon. Buhay na walang hanggan ay aking napuntan. Jesus, ikaw ang aking kanlungan. Sa araw man o Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maganda bang umaga natin? Amen. Yan. So welcome po sa The Bridge Christian Community. Ang ating vision statement is connecting people to the Lord to impact their world and beyond. Yan. So ito po yung last Sunday of January. No? Ang bilis ng panahon. Okay, next Sunday po ay February na, syempre, no? Yun ay first Sunday ng February at magkakaroon po tayo ng ministries meeting. Okay, after the service. So, potluck po yan. Kaya lahat ng mga kabilang po sa ating ministry po ay kayo po ay invited yan sa ating ministries meeting. Okay, magpapadala po siguro tayo ng dito ng form, no, para sa attendance natin, no, para alam natin kung ilan lahat ng attend. Okay, then February 10, meron tayong leaders meeting, no, para pag-usapan lahat ng mga upcoming events po natin. Then Feb 18, yan po ay unang love campaign natin itong taon na to, no, at papangunahan po yan ng mga leaders, no, ng ating love campaign. Ayan. Then, Feb 11, no, merong love event, yung ating breakthrough. Okay? At Feb 11, syempre, meron din pong coffee date night sa ating quest. Yan. No, kaya, kung gusto nyo magkape-kape, no, ay kayo po ay invited po sa aming quest. Okay? Feb 26 to 27, yan po ay couples retreat. Okay?
So yung mga may mga mag-aasawa po dito, i-save na po natin yung date na yan. Feb 26 and 27. Siyempre, hindi po yan libre. No? Yan po ay tuloy ito na sa ano? So baka sa ano po to, sa River Park, no? Etong couples retreat po natin. Pero hindi, no? Yan ay to be announced po yan. Pero save na po natin yung date na yan at pag-ipunan na po natin, no? Para makakatulong po yan para sa ating mga relasyon ng mga mag-aasawa po. At yung mga siguro yung mga nagbabalak din mag-asawa ay magpakasal, yan ay welcome din po kayo dito sa ating couples retreat. Okay, ready na po ba tayo mag-worship sa Panginoon? Tayo po tayong lahat at tawagin ko si Pastor Mon para sa ating Bible reading. Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating Bible, mga Bible sa Psalm 96. I am reading from King James Version. Nandiyan na po tayong lahat. Salitan po ang ating pagbasa. O sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. Declare His glory among the heathen, His wonders among all people. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Verse 7, give unto the Lord, or ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Verse 11, let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 13, before the Lord, for He cometh to judge. The earth He shall judge, the world with righteousness, and the people with His truth. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa oras ito. Marami po salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, at sa oras ito kami po ay mag-aawitan ng papuri sa iyo, Panginoon. Dalayan po namin na iyo pong tanggapin ang aming pong mga awitin sa oras nito at patuloy mong ihanda ang aming pong puso, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo sa umaga nito. Ito po nga ay panalangin sa pangalan na aming Panginoon sa Kristo, ang tagapagligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, batiin po natin ang ating mga katabi, kaharap at katalikod, at kamayan natin at sabihin po natin ang magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Patapos na po tayo sa unang buwan ng taon na ito. Purihin po natin ang Panginoon, katayin po natin ito sapat na at higit pa. Di mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa pagkanin, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit,
pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat ko'y naasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di ba ngangamba? Di ba ngangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di magpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat ko'y naasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat ko'y naasahan. Wala nang ang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat ko'y naasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Jackie. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang tuglihan ko, ngunit siyang sandigan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat na iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin.
lamang ang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Oh, Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Let's pray, Panginoon. Salamat po sa panibagong umaga na pinapakita niyo sa amin na kayo po ang lahat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyong hindi nagkukulang, sa biyaya niyong sapat sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Salamat, Panginoon, dahil nakakaasa kami sa inyong pag-ibig na walang hanggan, sa biyayang sapat at hindi magkukulang, sa inyong pagmamahal na nakikita lahat ng aming mga pinagdadaanan. Panginoon, ngayong umaga na ito, lahat po ng aming mga inaalay po namin sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil minsan hindi lang po sapat ang binibigay niyo sa amin, kundi higit pa sa lahat ng aming mga inaasahan. Salamat, Panginoon, dahil kahit kami ay may pinagdadaanan sa aming mga buhay, may sakit, may kakulangan, may kalungkutan, Panginoon, makakaasa kami sa inyong pag-ibig na sapat at hindi magkukulang sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, dahil makakaasa kami na sa lahat ng aming pagdadaanan sa buhay namin, kayo ay tapat, kayo po ay laging nakatingin, kayo po ay laging handang tumulong, kayo po ay laging bukas palad para kami ay biyayaan, tulungan, ingatan, Panginoon. Sana ngayong umaga po na ito, yung mga kanta na ito ay hindi lang po namin salita, kundi tinatanim po namin sa aming mga puso. Sana, Panginoon, yung inyong sobrang pagmamahal para sa amin, sa kahit papaanong maliit na paraan ay maibalik din po namin sa inyo, sa pamamagitan ng aming pagsilbi, sa pamamagitan po ng pagtaas namin ng inyong pangalan sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang maging tunay na Diyos at Jesus sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Sana yung aming serbisyo ngayong umaga na ito ay maging kalugod-lugod sa inyong pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pati na rin po ang mga parating pa lang. Ito pong dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing the song. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko.
ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, paglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Awitin po natin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na ba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Ulitin natin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di na bahiran ng kabanalang kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang sala. Ang walang salang manunubos at umako ng kusa, narapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, igawad ang iyong pigilan, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan.
pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Oh Diyos, oh Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahirap ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nalangin po tayo. Marami po salamat, Panginoon, sa iyo pong dakilang biyaya. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami karapat-dapat na humarap sa iyo, Ama, dahil kami po ay mga makasalanan. Ngunit salamat po, Panginoon, dahil po sa iyong biyaya, kami po, Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan. At ngayon pong umaga, Panginoon, kami po ay nandito, maharap sa iyo, Panginoon, at mananambahan sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong
anak na si Jesus na siyang nabayubay do sa krus, Ama, upang bayaran po ang aming mga kasalanan. Sa oras ito, Ama, marami po salamat sa iyong patuloy na kabutihan, Panginoon, sa aming pong buhay. Dalayan ko po, Panginoon, na sa umaga nito, hayaan mo po, Panginoon, na pasalamatan namin kayo. Taas ang iyong pangalan, papurihan kayo, Ama. Pagpalain mo po ang umaga nito, Panginoon. Ihanda mo po ang aming pong isipan, ihanda mo po ang aming pong mga puso, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng salita. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Pinapasalamatan namin kayo sa oras ito. Sa pangalan na aming Panginoon sa Kristo na po tagapagligtas. Amen. Una po tayong lahat, no? Isa pong karangalan, no? Na ipakilala po yung ating speaker ngayong umaga, no? Hindi po ako yung speaker ngayon. Kung mapapansin niyo po, wala yung ating pastor, no? Wala po yung ating pastor ngayon. Siya po ay nasa Japan, no? Ayan. Wala pa ba? Wala pa. Ayan. So, panalangin natin yung safe travel ng ating pong pastor, no? Ayan. No? At alam naman natin na hindi naman siya talaga nagbabakasyon doon, no? At although kasama niyo yung kanyang mga dabber cards, no? Siya din ay nagmi-minister doon sa mga kasama niya doon. At yung iba doon ay nakaka-attend na dito sa ating church. Okay? So, ngayon po umaga, no? Ay papakilala ko yung ating speaker ngayong umaga, no? Actually, nung una ko itong nakilala ay magkaaway na agad kami. No? Na-meet ko to siguro 7 years old siya, no? Parang masakit tanggapin, pero yun talaga yung katotohanan na tumatanda na talaga ako. No, 7 years old siya noon, pumunta siya doon sa mother church namin, may daladalang laser. May laser siya noon, dahil sa kayabangan niya, nililaser yung mukha ko. No? Dahil mayabang din ako nung time na yon, at kabataan pa ako. So, syempre, pumapatol ako sa bata. No? So, punta ako doon sa dorm, kumuha akong salamin, tinago kong ganyan, nililaser niya pa rin yung mukha ko, nilabas ko yung salamin, pinanda ko sa mukha niya, iyak siya. No? So, gano'n ko ito nakilala, itong speaker natin. At, so, fast forward, naging member siya ng ating youth ministry. So, isa ako doon sa naging leader niya. At napansin ko meron siyang talent sa kasi nakita ko nung time na yon, siya, yung upuan, ginagawa niyang drums. So, tinutok-tok niya ganyan. Sabi ko, may talent to sa drums. Kaya sabi ko sa kanya, pwede kang drummer eh. No? So, dahil unti-unti ini-introduce natin yung pagbabago sa ating worship. So, nag-start tayo sa beatbox. So, bumili ng beatbox in church. So, siya yung naging nagbi-beatbox, no? Hanggang sa naging drums na, no? So, may idea na ba kayo kasi ni speaker natin ngayong umaga, no? Siya yung ating drummer, at hindi lang siya basta drummer, no? Siya po ay isa sa ating mga leaders, no, ng ating church, no? At isa siya sa leader din po ng mga ating mga kabataan dito, no? At isa na rin siya sa preacher, no, na ating church. Kaya ngayon po umaga, welcome po natin si Preacher Micah, no, para magturo sa atin ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Okay, Roland. So yun, no, nagkakilala kami ni Kuya Roland. Pwede na kayong maupo. Nakakahiya naman. So isa pang palagi na ikwento ni Kuya Roland kung paano kami nagkakilala. Nandun na kami nakatira sa Ordones. Tinatakot niya si Kuya Otet. Kay Kuya Otet malapit. So may katelebabad siya nun sa office. May katelebabad siya. Baba ako, bibisitahin ko siya. Sakto si Kuya Roland, may pinaplano din pala nung gabi na yun. May maskara siyang suot eh. May maskara may suot niya. Parang Halloween ata yun. So pagkababa ko ng stairs, yung dilim doon sa auditorium. Mas madilim pa kaysa dito pagkagabi. Sobrang dilim, pitch black. Pagkababa ko ganyan, nakita ko may paakyat. Parang hindi mo kong tao to ah.
So merong maskarang gaya, kaya nung pagkakita ko sa'yo, umiyaw ako paakyat, tumakbo ako. Daddy, 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 gawa ganun ako. Hindi ko alam kung napagalitan siya eh. Anyways, ako yung binabanggit ni Kuya Roland kanina. Actually, hindi ako yung magpipreach, so i-welcome ko po yung ating pastora. Once again, na-hold up tayo ni Dad. No? Siya ay nag-enjoy. Pero wala pa siya, no? Mamaya pa yung flight niya. So, yun, wala tayong choice. Dito na naman tayo. So, suotin ko lang yung quote para maisip nyo kasi. Okay na. Mukha ng pastor. Panindigan ko na. Okay. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, but tulungan niyo ako manalangin habang nagsasalita ako para hindi ako manigas at himatayin habang nagsasalita. Yung isa kong problema bago ko mag-preach is nakapagod kasi mag-drums. No? Sa buong katawan mo gumagalaw. Kaya yung worry ko, na nagkakatotoo, hinihingal ako ngayon kasi nakapagod mag-drums. Anyways, before we proceed, basahin natin yung ating lesson yung ating verse for today. So, i-continue ko lang yung inumpisahan ng ating pastor. So, Ephesians 1, verse 1 to 14. So, I'll read it as you read along. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption and sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse 14, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Tumatawag. Sabi mo, andito na ako sa taas. So let's pray. Manalangin po muna tayo. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat sa panibagong linggo, panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa mga papunta pa lamang. At gamitin nga po ako, Panginoon, bilang inyong lingkod na ipamahagi ang inyong salita. Pati po sa aking sarili, Panginoon, naway ito po ay maging tumatak sa aming puso at isipan, Panginoon, at tanggapin ang inyong mensahe at maging bukas ang aming puso at isipan sa pagtanggap nito. In Jesus' name pray. Amen. So, yung title nito is Overcome. So, bigyan ko lang kayo ng backstory. Nung Wednesday ata yun. So, alam na namin pamilya, magja-Japan sila. So, ang worry ko talaga, isa sa amin, ako, palagi lang naman usual suspects eh. Ako, si Pastor Roland, o kaya si Rando. Ang usual suspects na mag-preach. So, pinapahinggan ko yung lesson niya last Sunday. So, overcome. Tapos, yung first point niya, nabanggit na naman to last Sunday. So, hindi surprise. Yung first point is, I don't measure up because of what I've done in the past. So, knowing that, parang medyo nasa etap na talaga ako bago pa niya sabihin na ikaw magpipreach sa linggo. So, sinabi niya, bagay sa'yo to. Nung nag-usap kami no Wednesday bago ako umalis, sabi niya, Mike, kaya mo bang mag-preach sa Sunday? So, palagi pag umaalis siya, tinatanong niya yun sa akin. Palagi sagot, hindi. Hindi, si Kuya Roland na lang. Diyan si Kuya Roland.
Kasi in my defense, si Kuya Roland tsaka si Randolph, paral sila. Kasi nag-Bible school, ako, ang inaaral ko lang, kalokohan eh. So, ang hirap para sa akin tumayo dito to preach the gospel. Tapos mayroong boss ng tatay ko na pastor natin. Dito, natawa sa taas. So, mahirap. So, sinabi ko kay dad, hindi, si Kuya Roland na lang. Tapos makita ko, tapos sabi niya, maganda naman yung message eh, try mo lang. Sabi ko, sige, send mo sa akin. As soon as sinabi ko yun, alam ko na, wala na akong takas dito. Binigyan ko na siya ng permission na mag-speak nga dito. So, si Dad, close kami. Pero nung kabataan namin, kami ni Abby, hindi kami naging malapit sa kanya kasi palagi siya nagtatrabaho. So yung mga kwento namin ni Abby, kay mami lang namin nakikwento. So yung kwento na to, yung Overcome, madami dito hindi naman niya alam. So, malalaman niya pag pinanood niya yung live. Anyways, Overcome. Yun yung title natin. Pinumpisahan niya to last Sunday with rejection. Saan ba yun? Definitions of rejection. So, yun yung first point. So, daanan lang natin mabilis yung rejection. To throw out as worthless, useless, or substandard. Tapos, the absence of meaningful love. Yun ang ibig sabihin ng rejection. Mayroon 2 types daw ng rejection. It's overt. Yung overt is willful, known abuse. Tapos yung covert naman, unintentional rejection. So, hindi siya sadya. So, naisip ko lang dito, kasi no high school ako, nasa varsity kami ng track and field. Meron doon isa na na-amaze ako. Palagi doon sa event. Yung steeplechase ang tawag. So, tatakbuhin mo yung oval, tatakbo ka ng 800 meters. At the end of the 800 meters, meron kang luluksohin na hurdle. Bababa ka sa tubig, so mababasa ka, tapos aangat ka ulit, tapos tatakbo ka ulit. So, hindi ko maintindihan yung purpose nun. Kasi, syempre, tatakbo ka, basa ka, hingal ka, tapos mababasa ka ng malamig na tubig. Lalo kang mahihirapan tumakbo. So, nung nakita ko yung title nung lesson na to, Overcome, yun kagaya naisip ko, yun yung, siguro kung nilagay ako dun sa event na yun, makakaisang round lang ako, tapos sabihin ko, coach, ayoko na, hindi ko na kaya. Kasi hirap eh. Tapos, yung sunod ko naisip, i-share ko lang sa inyo, yung 5 stages of grief. As someone who has been rejected his whole life, sa lahat ng aspeto, i-share ko sa inyo yung 5 stages of grief. So, yung first stage is denial. Ito yung hindi mo pa matanggap, yung ayaw mong tanggapin, saka gusto mong ipilit yung gusto mo. Pagkatapos nun, pag lumpas ka dun sa face, magalit ka. You'll go to anger. Mainis ka na bakit gano'n yung nangyari. Lamig. Yung nalabi ko eh. Bakit gano'n yung nangyayari? Bakit sa akin nangyari of all people? Yung third, yung bargaining. Makikiusap ka, baka pwede namang gawa ng paraan. Baka pwede pang ayusin. Baka pwede pang maremedyohan. Tapos after nun, dun ka na pupunta sa depression. Malulungkot ka na, mainis ka na, magsasabay-sabay na lahat ng nararamdaman mo. Masastuck ka na sa limbo. Pupunta ka na lang sa sulok, iiyak ka na lang palagi, mawawalan ka ng gana. Minsan, yung iba, they lose the will to live. So, yun yung nangyayari. And then, at the end of it, mayroong acceptance. So, matatanggap mo na baka ganito talaga yung buhay. Baka ito talaga yung plano sa akin ng universe, katulad ng mga woke na generation. But sa atin, nung dumaan ako sa multiple rejections in life, madalas ako nasa stuck sa anger. Yung anger na yon, nabubuhos ko sa mga tao sa paligid ko. So, isa yon sa mga effects ng rejection. So, I'm pretty sure lahat tayo dito, yung nasa gitna, kung matawag sa gitna, saka yung matatanda, have experienced rejection. So, we will go to the first point. So the number 1 lie after we get rejected, even if pag nare-reject tayo, ang inisip nating dahilan, kaya tayo na-reject because I don't measure up because of what I've done in the past. So usually the past is a ball of steel na naka-chain sa paa natin, na hindi natin siya ma-let go. Na pag naglalakad tayo, we always drag it around, hindi tayo makausad, nahihirapan tayo mag-progress sa buhay. Pero the truth, sabi dito, Jesus will put your past behind you. Ako for the longest time,
even now, from time to time, I still look back sa nangyari sa buhay ko, all the mistakes, all the bad choices I've made, na mas maganda sana yung kalalabasan ng buhay ko ngayon if I made the right choices in life. Focus muna tayo dito. Mamaya na ako magkikwento. Saan na ba yung notes? Ayan. So, focus tayo dun sa verse 7. Sabi sa verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, focus tayo dun sa in Him. Sabi dyan, in Him. There's that phrase, yun yung condition. For us to be free, for us to be able to put our past behind us, we have to focus in Him. So, ano ba yung in Him? So, yan yung condition para maka-move forward tayo, para makalimutan natin yung past, or matanggap natin yung past natin. Yung in Him na yan yung buhay ng Panginoon. Na He was born from the virgin birth, diba? Yung walang kahit anong nangyari, doon lang kagad si Jesus Christ. Tapos, nabuhay siya, He lived, He ministered for 3 years. Tapos, He suffered, pinagdaanan yung temptation, so hindi siya na-tempt. Lahat yan, in Him yan. Yung in Him na yan yung pinako siya sa krus, namatay siya sa krus, He breathed His last breath, and He resurrected, and He claimed His victory. Yan yung in Him. So sabi dyan, in Him, we have redemption. And then, sinasabi dito, how do we have this kind of redemption sa buhay natin? So how do we move on from the past? So sinasabi ni Apostle Paul sa atin, na yung Panginoon, He gave His life para ma-redeem niya yung sins natin from the past. So the forgiveness of our trespasses. Palagi namin sinasabi sa consolidation na yung Romans 6:23, pag nagko-consolidate na, ako palagi ko tinatanong na before ko sabihin, pag sabi ko sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So palagi ko itatanong doon sa nako-consolidate ko, ikaw ba nagkasala ka na? So majority nung nagpupunta dito na nako-consolidate is between 13, from ages 13 and above. So syempre sasabihin nila, nagkasala na ako. Pero posible bang hindi ka pa nagkakasala all your life? So medyo imposible yan. So yung sinasabi dito, na I will put your past behind you. Yung sins na yon, for us to fully be free, you are free, sabi dyan. For us to be fully be free, kailangan maniwala tayo na na-redeem na tayo ng Panginoon. So saan natin nakukuha yung redemption? Hindi sa good works, katulad sa sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9. Hindi sa good works, hindi sa performance. Hindi ikaw yung mag-forget. Hindi ikaw yung tutulay sa sarili mo para makalimutan mo yung masamang nangyari. It's only God who can do it. So we have redemption. So how? Through His blood. And the picture He gives us is redemption. He's taking this picture out of the New Testament. So, balik tayo mga 1,000 years ago. Meron silang tinatawag doon na may marketplace, parang palengke. Mayroong place doon na ang tawag Agora. Doon sa Agora na yon, merong slave market. Meron doon slave market. Yung slave market na yon, slave market siya. So, meron doon mga tao, merong matipunong lalaki, merong babae, merong mag-asawa, merong daughter, merong son, merong children. So, sa slave market na yon, pwede. And so, the people would be there in chains, tapos nakabind sila sa kung saan. So dahil slave sila, hindi sila free. Sabi sa John 8, whoever commits sin is a slave of sin. So tayo, before we knew Christ, before we accepted Christ, before we knew Him and His secrets, yung good news niya, ganun din tayo sa kasalanan. We were bound to sin. We were slaves of sin. So sinasabi dito ni Apostle Paul, yung word niya na redemption, you could redeem them out of slavery and make them your own. Yun yung definition niya ng redemption dito, sa verse 7. Yung ginagamit na word doon, you and I were in the slave market of sin and we were bound. So walang way for us
So hindi natin pwedeng i-break yung chains na yon all by ourselves.
yung Kalayaan College. Na kilala ni Ma, so forth, so forth. Long story short, nag-enroll ako doon, nag-psych ako doon. Sa lahat ng majors ko, maliban doon kay Sir Carbs, kasi yung aga, lahat ng major ko doon, naging grade ko 1, 125, 1.5. Hindi ako nakakuha ng 2 sa majors. Sa minors, nakakuha ako kasi tinatangad ako. Kasi naaral ko na yan eh. Pero lahat ng majors ko, I progressed, I excelled. So, sobrang na-enjoy ko talaga. So bakit ko siya kinuwento? Daming daldal niya ito. First time na tumayo sarap, daming daldal. So kaya ko siya kinuwento kasi yun yung past ko. For the longest time, nung naghanap na ako ng trabaho, I had difficult time overcoming it. Walang kukuha sa aking employee. Kasi ganito yung record ko, pag hiningi nila yung grades, ba't ang tagal mo nagtrabaho, walang kukuha sa akin ng magandang kumpanya. Ba't ang tagal mo nag-aaral, bakit bagsakin ka, bakit ka tanga, ganyan. Kaganyang pinanganak. So lahat na iniisip ko na, before I did it, I was already paralyzed. Hindi na makilos. So, ang baba ng self-esteem ko kahit dito sa church, it manifested sa buhay ko. Na yung mga kasabay ko, doktor, yung kasabay ko, engineer, yung barkada ko, maganda yung trabaho. Lahat sila umasenso na. Sa akong doon pa din, I was stuck. I was stuck in my past. So for the longest time, hanggang ngayon, minsan nag-relapse pa din. Mga bumabalik na, hindi ako makukuha dyan kasi ganito lang ako eh. Compared sa iba na maganda yung pinag-aralan, matatalino, walang kukuha sa akin, walang tatanggap sa akin. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko na-apektuhan. Sa church, sa pag-lead, sa barkada, sa friends, sa trabaho, sa relationship, it all manifested. Yun yung naging struggle ko for the longest time. Kaya nung binabasa ko to na God will put your past behind you. Totoo yun. Nung ginawa niya yun sa akin, my life really turned around. Ang daming magaganda nangyari. Sabi ni Dad dito na si Mike's naging ganito, na ako siya magandang trabaho, nagsasacrifice siya, binigay niya lahat. Ni-reward yun ng Panginoon. So, totoo yun. Very, very true. Na pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, if you allow Him to work in your life, maging faithful ka sa Kanya, tanggapin mo lahat ng utos, sumunod ka sa utos niya, maging faithful ka, magsakripisyo ka para sa Kanya, at maniwala ka na nagkikilos yung Panginoon sa buhay mo, good things will happen. So, ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin dito, we are worth the blood of the Son of God. Tapos sasabihin natin, majority sa youth, kasi madami sa youth makakusap ko. Sasabihin nila na, hindi ako love ng Panginoon kasi gumawa ako ng kasalanan. Kasi I did this because I did that. Hear it from me. Na pag sinabi ng Panginoon na mahal ka niya, mahal ka talaga niya. Wala nang balikan yun. Sabi ni Dad dito na, I don't know about you, but I'm feeling 22. Sabi dito, tayo, dahil sa sacrifice ng Panginoon, dahil sa ginawa niya on that cross, for 30 years that He lived, lahat yun, He did that for us. Nasasabihin mo, ikaw hindi ka mahal. Nung pinako siya sa cruise like this one, behind me, ang nakikita niya ikaw, yung katabi mo, yung nasa harap mo, yung kasama mo sa bahay. You will sin, even though alam mo na namatay na ako for you. You will still sin. Pero palagi matandaan, you already have been redeemed. Napatawad na kita sa kasalanan mo. Kung ano man gagawin mo, ano pang gagawin mo, ano mang ginawa mo, at anong ginagawa mo, you have already been redeemed. So ito yung cost. So bigyan lang natin ng breakdown yung cost no sacrifice ni God para sa atin. So the cost is a fully man, a fully God, leaving the glory of heaven, leaving the right side of God. Sa yung buhay niyo doon, all-powerful, Panginoon siya eh. So, yun yung price. Tapos, yung tao na yun, what He did was He gave His life for you and me. Na wala naman siyang maling ginagawa. He was accused of sins He did not commit. So when He stretched His arms out before He died, sabi niya, it is finished. Tapos na. Kung ano man yung ginawa mo, gagawin mo, nagawa mo, tapos na yan. It has already been forgiven. And through the portal of time and history and eternity, He said, you were worth that blood.
And then we would doubt sometimes ourselves na bakit ganito lang ako? Why have I amounted to only this? But hindi ito binibigay ng Panginoon sa akin. Kaya nga sinasabi ng kaibigan namin, na hanggang ngayon natatatako pa din. Kasi maganda eh. Yung gratitude over attitude. Just appreciate of all the things that you have. Huwag mong ibaliwala. Kasi yun yung value na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong imaliit yung sarili mo. Kasi pag minamaliit mo yung sarili mo, minamaliit mo yung Panginoon na meron tayo. So hindi ko alam kung anong personal battles pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan nyo na traumatized pa din kayo because of it. Hindi ko alam kung ano yung haharapin nyo bukas, mamaya, na baka yun yung maging cause ng rejection. Pero God wants us to know that I'll put your past behind you and you are valuable and you are free. So a lot of people nowadays, pag dumadaan sila sa type ng rejection, pag dumadaan sila sa problema na makatiting lang na, hindi, wala nang nagmamahal sa akin. Di na ako kamahal-mahal. I am forever trapped in this life. This is a cycle. Na yun yung palagi nilang sinasabi. You would hear that a lot sa social media. Kaya nga yung mga estudyante ngayon, pag very eager sila, very earnest sila mag-aral. To get good grades. Yung mga nagtatrabaho ngayon, gusto nila yung nare-recognize sila sa mga bagay na ginagawa nila. Kasi yun yung value sa kanila. I have to be appreciated. I have to be noticed. Somebody has to recognize me for what I am doing. Pero pag hindi na maganda yung nagagawa mo, pag wala na nakaka-appreciate kahit maayos na yung buhay mo, nisip mo, bakit ganun? Di na ako na-appreciate. Palagi sinasabi ng Panginoon sa atin, you are valued. Is my life not enough for you to know that you are valued? That you are important? Tapos, yung nangyayari sa atin, so in hindsight, yung nangyayari sa akin dahil nga I was able to overcome yung past ko. Yung nangyayari, yung question dito, do you know what happens if you start believing that you're free and you're valuable? You start living like you're loved. And when you start living like you're loved, this weird thing happens. You start loving other people starts to love you. Hindi mo na hinahanap yung hindi mo na hinahanap yung comments ng iba, compliments ng iba, hindi mo hinahanap yung affirmation ng ibang tao. Nalimutan ko yung term, pero meron kasi. Hindi mo na hinahanap yung acceptance nila, yung approval nila. Kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon. You're valued, you're satisfied, alam mong binigyan ka ng importansya ng Panginoon. So you don't feel that you need to perform for other people, for you to feel valued. Most of the time, kahit matanda na tayo, ako, even now, from time to time, lalo na sa trabaho, kasi ang ini-aim ko to climb that corporate ladder, na feeling mo kailangan mong ibigay lahat dun sa tao na yun, as if it is not enough. Na nangyayari pa minsan is, you think na pag may na-achieve ka, it's because of you. Ikaw yung gumawa nun. It's because of you, walang iba, without the help of others. Pero, palagi akong makakaltukan sa likod. Sasabi, hindi, ako yung naglagay sa'yo dyan. Tandaan mo yung past mo na tinulungan kitang i-overcome. Kaya yung feeling mo ngayon, yung output mo, yung outlook mo, yung perception mo of the world now, is kaya mong gawin lahat. That's because of me. Kaya always remember, gratitude over attitude. The second thing is, not only that lie, I don't measure up because of what I've done, but many people think, majority of us, minsan kahit ako, I don't measure up because I don't have anything to offer. Wala naman ako maibibigay eh. Ito lang ako. Kaya pag may sinasabi sa akin, sa pamilya namin, kay Joey, pag sinasabi na lang, pag ginagamit yung lang na word, wag mong ilalang yung sarili mo. Kasi you're loved, you're valued, importante ka sa mga tao. Importante ka sa akin. Huwag mong nilalang yung mga bagay na na-achieve mo. Kasi pag sinasabi mo yung lang, dinidemine mo na lahat ng bagay. Yung sasabing, ako lang yung nag-message sa'yo, parang ito lang yung nagawa ko. Hindi. May ibang mga tao na hindi nila nagagawa yung nagagawa mo. Kaya do not undermine
the things that you already have. Kasi ito pa. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Dad na ang galing eh. Anyways, so merong script dito na sinasabi, I'm just a nobody. There are smart people. I was never first in my class. To be honest, ang nakuha ko lang sa buhay ko na award was most liked boy. Ako lang yung pinakagustong lalaki dun sa room. Hindi nga tao hindi pa tao. Ako lang yung pinakagustong lalaki dun sa room. So may mas maggusto pang, yun lang, sa buong pag-aaral ko, yun lang yung nakuha ko. Most liked boy. Yan lungkot most liked boy lang nakuha mo. Anyways, I was always told I was dumb. I was told I didn't measure up. I would not achieve anything. Yung dating joke namin ni Abby palagi, yung palagi merong yung kariton na nagtutulak yung kalabaw, tapos yung paninda niya yung mga walis, ganyan, yung mga plastic, mga tabo, ganyan. So pag may dadaanan kami na nakahinto, sasabihin ni Abby palagi, Mike, dyan ka galing, tapos tumataay yung kalabaw. Mike, dyan ka lang namin nakuha. Tapos palagi niya sinasabi sa akin na pagtanda mo, magiging basurero ka lang. Ganyan. Although, walang spite sa mga basurero kasi kailangan natin sila. Pero, yung that time, nung bata pa ako, syempre ayaw mo lumaki na maging basurero. Diba? So, yun yung palaging asaran ni Abby. Masamang tao yun si Abby. Hindi ko nga alam, ba't pinagpahalanan pa? Hindi, joke lang. So, some people would say na I feel like I don't measure up. Sometimes other people would say, I don't feel like I'm a very good wife. I'm not a very good husband. I'm not a good son. I'm not a good daughter. I'm not a good friend. I'm not a good student. Ako, hindi talaga ako good student. I'm not super gifted. At madalas, nagiging source nito is comparison. You start to compare to people left, right, forward, and behind you. Na lahat ng tao sa paligid mo, you start to compare. Na hindi kasi siya ganito ako hindi ko yung magagawa kasi ganito lang ako. And minsan, sa pagiging Kristiyano, ganun din. Nung last night, sinabi ni Rai, nagpa-assess siya dun sa worship team ng Breakthrough. If you would rate yourself, 1 to 10, sa pagiging Kristiyano, overall, what would you rate yourself? Some others say 5, 7, 7.5. Pero kung titingnan talaga natin, if you would be, ayoko kasi ng 1 to 10 kasi masyado siya malaking spectrum Masyado siya malaking range. So, dapat 1 to 4 lang para walang gitna. So, if you would rate yourself as a Christian, ngayon, what grade would you give? 1, 2, 3, or 4? So, madami sa atin sabihin, 4 kasi nag-attend naman ako ng church. Yung iba, yung medyo, they would take the high ground, katulad ko, sinabi ko, ang grade ko sa sarili ko kagabi 4. Kasi ang dami ko hindi nagagawa So some would say na there are also C- Christians. Yung mga grade lang natin, katulad ko, yung grade ko lang siguro ang Christian ako mga 39, 38. Mga ganyan. So yun yung number 2 lie. Yung number 2 lie natin is, I don't have anything to offer. And Jesus says to us, Jesus has a purpose for your life. He has a purpose for your life today. Sabi sa verse 1, 8 to 10. In all wisdom and insight, He made known to us the mystery of His will, according to His kind intention, which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of the times. This is the summing up of all things in Christ, things in the heaven and things on the earth. Nung inaaral ko to, hindi ko maintindihan yung verse na yan sa totoo lang. Parang, nung inaaral ko, dyan ako na-stuck. So, hindi na kinaya ng pride ko. Hindi ko mag-explain mo nga. Explain mo nga sa akin. Ano ba sinasabi dito? Nagigets ko lang yung first part. So, na-explain niya naman. So, sana ma-explain ko din katulad ng pag-explain niya. Sabi dito, he says, in all wisdom and insight. The word wisdom here is knowledge that sees into the heart of how things really work. Yung insight naman is the practical application. So yung sinasabi dito, yung wisdom, yung wisdom dyan, yung sinasabi, alam mo kung paano to gumana. So for example, sakay ka ng kotse, or kunyari pinto, as basic as a door. Alam mo kung paano nagwo-work yung door. You pull it, it opens. You push it, it closes. Pero yung insight,
paano ko to papaganahin? Kung ako yung gagamit, how would I use it? Medyo ganun. In layman, medyo ganun ko siya naintindihan. So, tama naman ata. So, wisdom is how it works, and insight is how do I, ayun, tama ka. So, insight is how do I use it. In all his wisdom and insight, after redeeming you, he has made known to us the mystery of his will. So, yung word na known dyan, para siyang, before tayo mag-proceed dun sa mystery, yung word na known dyan, palagi ko naisip, yung sa games, lalo na sa Plants vs. Zombies, or kahit anong game, pag meron kang unexplored area, filled siya with fog, na kailangan mong i-click yun, may papuntahin kang tao doon para exploring area, so may kita mo na kung ano yun. Sa Plants vs. Zombies, mayroong ganong mode, may ganong level na makapal yung fog, tapos may kita mo lang yung kalaban pag last line na, tapos doon ka lang makapaglagay ng plants. No? So yun yung medyo ganon yun dito. Yung mystery na sinasabi ni Apostle Paul dito ng Panginoon, yung mystery ng Panginoon, sinasabi niya dito, hindi pa natin siya alam. Pero nung na-redeem na tayo ng Panginoon, the fog was lifted. Nakita na natin kung ano yung mystery ng Panginoon. And then, wait lang. He says that in God's divine wisdom, the classical definition of wisdom is God brings about the best possible results for the most possible people, for the longest possible time, for the greatest possible good. That's God's wisdom. So, yung wisdom daw ng Panginoon, parang sinasabi niya, yung parang sa 1 Corinthians 2:9 na, I hath not seen nor ear heard what God has prepared for you. Yun yung sinasabi ni Apostle, yun yung sinasabi na wisdom dito ng Panginoon. Na, yung sinasabi mo na I don't have anything to offer, na wala kang maibibigay sa Panginoon, you don't have anything to offer to Christ, sinasabi ng Panginoon na hintayin mo lang. He will bring about the best possible results for the most possible people, for the longest possible time, for the greatest possible good. So, yung plano ng Panginoon, before mo pa malaman na may mangyayaring maganda sa'yo, ina-expect ng Panginoon, ito mangyayari na. Pero madalas tayo, naiinip tayo, tapos yun nga, sabihin natin, hindi, ito lang ako eh. Katulad yung kay Abby, naalala ko sinasabi niya na nag-aalala siya na mahihirapan siyang mahabol yung mga nagtatrabaho na. Kasi ang tagal niya hindi nagtatrabaho, ang tagal niya hindi nag-aaral. Ang inaalala niya is yung baka masyado na silang umusad sa buhay tas ako mapag-iwanan. Palagi sinasabi daw sa kanya ni Dad na hindi, mag-aabogado ka, mag-bar ka, by the time malagpasan mo yan, mahahabol mo silang lahat at malalagpasan mo sila. And true enough, yun yung nangyari sa kanya na nabigyan siya ng offer, nabigyan siya ng magandang opportunity sa magandang company. Tapos, yung sinasabi niya, yung wini-worry niya na mapapag-iwanan na ako, na ito lang ako ngayon, na na-overcome niya na. She was able to surpass that fear na yun nga, malilate na ako sa buhay. Tapos ako yun din, palagi ko sinasabi, nagkausap ko si Matt the other day, tapos sinasabi ko sa kanya, na ang hirap kasing mag-progress sa akin, ang hirap madaliin yung mga bagay. Kasi na-late yung buhay ko eh. Parang na-delay ako ng mga 10, mga 5 years. Na yung dapat na 5 years, 4 years ka lang mag-aaral, naging 10. So parang na ako nag-master and nag-PhD, dapat nagawa ko na yung lahat. Kaya sinasabi ko, hindi, mahilig talaga ako mag-aral. Hindi lang ako magaling mag-aral, mahilig lang. So yun yung sinasabi ng Panginoon dito, yung wisdom ng Panginoon, it supersedes all expectations. And then this, listen to this. He orchestrates everything in a fallen world. In your life and in my life. He says so in His purposes. And He says so in God's wisdom to bring about the best and with insight. Knowing who you are and what His purpose are in history and all eternity. Yun yung ginawa niya. So going back dun sa first na preface ng lesson is rejection. Tulad sa akin, ang dami ko ng beses na reject in life. Sa pag-aaral, sa trabaho, sa relationships. So everything was full of rejections. Pero I took it like a champ. Hinarap ko, tinanggap ko, I took the blows, even it was hard, even if I fell to the ground, I took it. And then, I waited.
Waited for 2 years. Panginoon, kung ano man ibibigay mo sa akin, in 2 years' time, I will accept. Kung hindi mo man ibigay, okay lang. Sasama lang loob ko onte, pero okay lang. Matatanggap ko siya eventually. So in 2 years' time na yun, I did my best to recover everything, everyone that I have hurt, everything that I have destroyed, everyone that I have hurt. Tsaka, yun, yung lahat ng gap na na-create in the past, I tried to recover it for 2 years. Kasi yung sinasabi dito na He orchestrates everything in a fallen world. Sa buhay ko, it is very true. Yung pamilya ko, siguro most of you would have seen it, na in the past, I was always very troubled. Palagi inis, palagi ako galit, palagi ako nakasimango. For the longest time, ang pinagpipray ng magulang ko is diba? Sana, Panginoon, bigyan mo naman si Mike. Bigyan mo naman siya ng break. So, sinagot naman ng Panginoon. Nabigay niyo yun na everything I have ever, nung seryoso na ako sa relationships, yung pinagpipray ko na ito dapat, Panginoon, at least meron siya mga ganitong bagay. He surpassed that. Yung binigay ng Panginoon was even greater. So, yung sinasabi na He orchestrates everything in a fallen world, despite of what you have done, despite what you are now, yung sasabihin mo, hindi, ito lang ako. Sasabihin ng Panginoon, hindi. Babasagin niya yung sinasabi mo, hindi ka ganyan lang. You can be so much more. Papakita ko sa iyo how. And that's what God did. Na yung buhay ko ngayon, it's very blessed. Ang gaan sa pakiramdam, walang galit, walang lungkot, everything is free going. Kasi tinanggap ko yung idea ng Panginoon, yung promise ng Panginoon na He has a purpose for your life. Na hindi naman, although nagkulang ako for so many times, na may mga times na parang hindi, Panginoon, okay na to. Parang kayaan mo na lang ako mabuhay as is. Basta wag mo akong hayaan. Wag mo na lang hayaang may mangyari sa pamilya ko, sa kaibigan ko, sa mga mahal ko sa buhay. And then He orchestrated. Na out of nowhere, na palagi namin pinag-usapan, kaming dalawa, palagi namin pinag-usapan na we would have never thought na we would match up, we would link up again, we would reconnect. Kasi of all the people in the world, hindi ko naisip na ikaw yung magre-reconnect. Sa'yo ako magre-reconnect. So it was very God's will. Kitang-kita mo na kumikilos talaga yung Panginoon sa buhay mo. And hanggang ngayon, natutuwa pa din ako yung mystery na sinasabi ng Panginoon, nalaman na, nabigay na sa atin. He made known to you, and the word mystery here doesn't mean mysterious. It just means it was a secret before. Pero dahil binigyan niya na tayo ng wisdom and insight, na wala na yung secrecy na yon, na wala na yung pagiging mysterious nun, nalaman na natin, sinasabi na ng Panginoon sa atin, because of this wisdom and insight, dapat alam na natin ngayon na mayroon tayong purpose. The secret of His will, He's made known to His will to you. He's saying this. Sinasabi niya to sa Ephesian Christians. And then He says that His will was made known according to the kind of intention which He purposed in Him. Now all the while, iniisip na ng Panginoon, ito yung mangyayari. Kaya pinasabi niya kay Apostle Paul to dun sa Ephesian Church. So Jesus came at the right time. Yung term pa nga ni Dad dito is, the world was pregnant. When the world was fallen, when everything was in chaos, when everything didn't seem right, doon lumabas yung Panginoon. Doon dumating si Jesus Christ. Jesus came at the right time in order to bring the truth of the gospel to the world. Na hindi siya late, na parang pag masama na yung nangyayari, hindi siya yung nangyari na lahat ng masama bago pa siya dumating. He came just at the right time to prevent things, other bad things to happen. Tapos yung promise na yon, yung truth na sinasabi ng Panginoon dito, yun yung church. Sinasabi dito na yung
And the truth that he's talking about is the new thing called the church. This is the new thing of a Jew and Gentile coming together in one body. But before dumating si Christ, yung Gentiles were like dogs. So wala lang silang kwenta sa Jews. Ganun kababa yung tingin nila. And when Jesus came, nabasag yung lahat. When he died and rose again, everything was made equal. Tapos, sinasabi dito, explain ko lang, dun sa Ephesians, yung message ni Apostle Paul sa Ephesian Church was, kailangan kayo, dahil yung pangatao dito is Jews and Gentiles, dapat alisin nyo, wag nyo hayaan na magkaroon kayo ng division. Ang message ng Ephesians is to encourage unity and not to be divided by their former statuses. So parang dito for example, dito sa church merong, kunyari lang, wala naman talaga. Parang merong mas mataas, may higher level, may higher class, tapos may lower class. So sinasabi ni Apostle Paul dito, huwag niyong hayaan na yung division na yon would cause division within the church. Pero gawin natin, na dahil church to ng Panginoon, gawin natin na in unison kayong lahat. This message of this glorious secret, the gospel of Jesus Christ, where people can be forgiven, where people will have a new covenant, where the Spirit of God will take up residence in our mortal body. So yung sinasabi ni Apostle Paul dito na, yung secret na sinasabi ni God sa atin, yung purpose, is that God already can reside in our body. Mabubuhay yung Holy Spirit sa atin, magmamanifest yun, makikita yun ng ibang mga tao. And then we will be able to teach other people, i-share natin sa kanila yung good news. And everyone will be made known sa gustong sabihin ng Panginoon. Basically, yun yung sinasabi ng verse na to, yun yung purpose. Yung basic message, to sum it all up, He's made known His will to you, and His will has to do with the thing called the church. Na kailangan magsama-sama tayo dito. We are part of it. Ito yung purpose natin sa Panginoon. In this program of what God's going to do in the church, and ito yung message, pag nasa church na tayo, ito yung message na gusto sabihin sa atin ng Panginoon. You are needed. Na isisingit ko lang yung theory of uniqueness sa psych. Na ina-explain dito na yung mga horoscopes, yung mga Sagittarius, mga ganyan. Palaging sinasabi na pag binabasa mo itong mga bagay na ito, parang, grabe ako ito. Pag binabasa mo sa dyaryo, parang, paano nila nalalaman na ganito yung personality ko? Yung theory of uniqueness, pag may nababasa kang term or thing that would align sa'yo, isipin mo kagad, ako nga talaga to, sobrang ako to. Pero pag binasa mo naman yung iba, kunyari binasa mo, hindi ko alam kung ano yung horoscope, alam ko lang yung Sagittarius. Pag binasa mo iba, yung crab, pag binasa mo yun, maisip mo, ganun ka din naman. So, ang tendency ng tao is, ako lang yung ganito. I am very special. I am set apart from other people. Tapos, a lot of us would feel, I don't have much of a purpose. Pero dito, sa body of Christ, sa church, we have certain gifts, meron tayong certain personalities na nagde-differ sa ibang tao. And then, para tayong special piece ng jigsaw puzzle, na isang buong puzzle tong church, na we have to, na nag-fit tayo perfectly doon to fill in the gap. And people would think na wala nang, I don't have much to offer, why do you think Jesus chose the people that He chose? So, si Noah, he was drunk. Si Paul was a murderer. Lazarus was already dead. Si Jacob lied. Gideon was afraid. Jonah even ran. Si Job he was bankrupt. Rahab was a prostitute. Moses was a murderer. David was an adulterer. Si James and John was sila yung parang brothers of lightning, ang tawag, because they had anger management issues. Because Peter had a big mouth, so madaldal, but he couldn't back it up, and then he betrayed. Tapos Matthew was a crook. So sasabihin natin na hindi natin magagawa yung purpose ng Panginoon para sa buhay natin kasi ito yung ginawa natin. Ito na yung nagawa natin. But think of these people na hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin how a good of an example sila
hanggang ngayon tinatry pa din nating maging at par sa mga tao na to, sa mga characters na to. So according to Jesus, it's the working of each individual part that causes the growth of the body for building up of itself in love. Yun yung Ephesians 4:16. Wala ata yun dyan. Yung purpose natin, saka yung purpose natin, yung sinasabi ng Panginoon, is that we are needed. We are needed in the church. So whatever gifts, whatever talents, whatever you have right now, sinasabi ng Panginoon, kailangan kita. I wouldn't have died on that cross if I didn't need you, if I didn't want you inside the church. Now, that alone should give us direction. Now, that none in this church can function, talking to everyone, including myself, wala dito sa church na to will be able to function kung hindi tayo binigyan ng purpose ng Panginoon. At kaya ginawa din ng Panginoon yung na siya lang through grace, through faith, para wala tayong pwedeng ipagyabang. And none can boast that left alone, they will find fulfillment. Na hindi natin mahanap yung gusto talaga nating maatim sa buhay kung tayo lang mag-isa. If God needs us, mas lalong kailangan natin yung Panginoon. God made sure that what will complete us and make our lives significant is that the fact that we know that we're in a place that we are needed. Na hindi inalaw ng Panginoon na tayong lahat ngayon is naligaw, lost in the wilderness, wasting our time, spending money on useless things. He put you here for a purpose. So yung question that I would like for us to all na answer before this Sunday ends, before this day ends, is, am I doing God's purpose? Do I feel valued? Do I still remember what God has given me? Am I using the gifts, the talents, the opportunities God has provided me? Nasusulit ko ba, naaalala ko ba, at palagi ko bang inaalala yung sacrifice ng Panginoon sa akin? To make me feel valued. Yun palagi, yung challenge sa atin ng Panginoon. So, stand up and so as we end, let's pray. Tumayo po tayo as we end in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga. At we thank you again, God, for your sacrifice. Papasalamat po kami for that sacrifice you made on that cross. Huwag niyo pong hayaan na malimutan namin ito. Huwag niyo pong hayaan na maliitin namin ang aming mga sarili dahil in light of this, pag ganito po yung ginagawa namin is nadadamay po namin kayo. Huwag niyo pong hayaan na makalimutan namin kung bakit niyo po kami dinala dito to spread the word, God, yung good news, to encourage other people. Huwag niyo pong hayaan na maisip namin na kami ay ito lang, but we continue to magnify you through our lives. Sulitin, Panginoon, namin yung mga talents at i-maximize namin yung mga opportunities na meron kami. We ask God for your forgiveness dahil most of the time nakakalimutan namin ito. Most of the time we just live on and go with the rest of our lives. Nalilimutan namin on how you have, how much we've done for our lives. To be in this situation, to be in this place, to be this blessed, to feel your power, to feel your love. Continue to help us to grow in your word, Panginoon, and to help us to remember yung promises sa amin, yung gratefulness, Panginoon, na palagi po namin mapakita sa inyo. Magamit namin ang mga buhay namin, Panginoon, sa inyo. And like the message doon ni Apostle Paul sa Ephesian Church is, maging united kami dito, Panginoon. Hindi pong hayaan na there would be problems and scours between each people, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na yung mga bagay na ito would dismantle yung aming relationship sa inyo. Tulungan niyo po nga po kami to reach out to more people, Panginoon, na masulit namin ang aming testimony, magamit namin ito para po sa kakadakilan ng inyong kingdom. Ingatan niyo po kami sa buong araw tayo. Bless the rest of the service. At tulungan niyo nga po kami to remember itong verses na to, itong tinuro niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami to help others, Panginoon, na
na feeling nila ay wala silang value, na wala silang purpose. Help us to share this word, Panginoon, sa kanila. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po ay manalangin para po sa ating tithes and offering. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na kami po ay pinagtipon-tipon nyo, Panginoon, sa inyong panambahan at nakapakinig, Panginoon, sa inyong salita na amin pong gagamitin sa aming pong mga buhay, Lord. Patuloy nyo nga po, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa sa aming mga trabaho. Kayo na nga pong bahala, Panginoon, na magbigay ng pagpapala sa lahat po, Panginoon, ng aming ginagawa, Panginoon, sa inyo. At ito pong aming pagbibigay, ito po inyong tanggapin upang sa ikalalago, Panginoon, ng inyong mga gawain sa inyong ministeryo, Panginoon. Ang lahat po na ito, Lord, at nataas po namin sa inyong pangalan sa Panginoon na Jesus. Amen. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Salamat po sa panibagong opportunity na pwede po namin itaas ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na meron po kaming pag-asa, meron po kaming purpose, at meron po kaming magandang future na hawak-hawak po ninyo sa inyong mga kamay. Tulungan niyo po kami na magtiwala at makinig sa kahit anong kasinungalingan na inilalagay po ng mundo na ito at ng kalaban sa aming isip at puso. Na mabuhay po kami ng malaya, masaya at sa piling ninyo. Ingatan niyo po kaming lahat sa aming pag-uwi at ingatan niyo rin po ang aming pastor sa kanyang pagbiyahe ngayong umaga na ito. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen! Good morning po! Happy Sunday at ingat po sa inyong pag-uwi. See you po sa susunod na linggo.